Matapos pong gamitin ang Raise Me Up, tayo po ay tutungo sa pagbasa at salmo na gagampanan po ni Sister Linda Bayes. Salita ng Diyos mula sa aklat ng Isaias. 15 years na rin kanya na. Sagot ng mga tao. Sa region Sino na ang nagdetect. maniniwala sa ibinabalita natin ito? Sino ang makapagpapatunay na pinahintulutan ito ni Yahweh? Kalooban ni Yahweh na ang kanyang lingkod ay matulad sa isang halamang natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Wala siyang taglay na pang-akit para lapitan siya. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdana siya ng sakit at hirap. Wala man lang nagtapon ng sulyap sa kanya. Hindi natin siya pinansin. Para siyang walang kabuluhan. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasan. Akala natin ang dinanas niya ay parusa sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya ay nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa kahirap na tinamon niya. At sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo sa lakad. Ngunit inibig ni Yahweh na sa kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, tutugon po natin. Panginoong aking mahal, pagsamo ko ay pakinggan. Ulitin po natin. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Kaya poon ako'y dinggin, pagkat ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko at paghingi ng iyong tulong. Panginoong aking mahal, pagsamo ko ay pakinggan. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Panginoong aking mahal, pagsama ko ay pakinggan. Sabik ako naghihintay sa tulong mo, Panginoon. Pagkat ako may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa sirenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Tugon ko, Panginoong aking mahal, pagsama ko ay pakinggan. Sa ikaapat na bahagi po ay ang talambuhay o biography ni Sir Florencio Vista de Lozano na ang gaganap po ay isa sa kanyang mga anak. Good afternoon po. Let me share with you the biography of my dad, Florencio Vista de Lozano. My dad was born on October 15, 1942 in Rizal, Laguna, second to the eldest children of Carmen Subijano Vista and Mateo Aquino de Lozano. He finished AB History and Bachelor of Law in Manuel Quezon University. He married my mom, Evelyn Behosano Uriquia Behosano, last December 10, 1966, and had 4 daughters and 2 sons. Lorineth Behosano Kakanindin, yours truly, Cecil Behosano Yulo, Maria Lourdes Behosano, Paul Rene Behosano, Robert Behosano, and Bingkaid Alain Behosano Ramos. He joined Philippine Constabulary and became the president of their batch, and after on became a reserve officer, and he was a teacher of music and history at Infant Jesus Academy. He served as municipal secretary of Silang during the political term of Mayor Aring Poblete. Afterwards,
he became the officer in charge of Holy Family Academy in General Mariano Alvarez, Cavite. He also became one of the directors of Silang Water District until he retired. During his retired years, he constantly consults with various public and private offices in the country. Our beloved Daddy Repa, or to other people, Daddy Minyong, a loving husband, father, brother, soldier, teacher, public servant, devoted follower of God and Mama Mary, and a beautiful soul who will forever remain in our hearts. His kindness, love, and legacy will always be remembered by everyone whose lives he touched. Thank you, Dad, and we love you so much. I will forever be your princess. Thank you, Camille, for the wonderful biography of your beloved father. Ang susunod po ay ang roll call na ako na po rin ang tatawag. Pag tinawag ang pangalan, say present. At pagka tinawag ang pangalan ni Sir, may he rest in peace. Miss Amelia Caparas. Mrs. Teresita Toledo. Mr. Florante Toledo. At kung meron pang narito na hindi ko napalista. Thank you. Susunod po ay ang mensahe ng mga naging estudyante ni Sir Repa. Ang una po nito ay si Carlos Batino III. O sige po, habang tinatawag ni Milo, ay si Engineer Jaime Tamio. Magandang hapon po sa ating lahat. Alam niyo po, ngayon lang ho sinabi sa akin ni Sir Toledo na kung pwede raw magbigay ng mensahe para sa ating yumaong mahal, no? Alam niyo ho, hindi ako nag-second na hindi nagdalawang isip. Sabi ko, Sir, okay lang. So, ano po ang nagawa sa akin ni Repa o ni Sir Minyong? Actually, maliit lang po. Maliit. Kasi, naging class advisor ho namin siya noong year 1970. Yun yung 2B2. 2B2. At noon po, nung panahon yun, ang 2B1 lamang ang may honor. Wala po sa 2B2, wala po sa mix, wala po sa ibang section. Only 2B1. Since siya ang advisor namin, hinanap niya sino may potential doon sa batch namin. Na-check po, siguro, lagi akong late umuwi sa bahay namin noon. Inabutan niya ako naglalaro ng sipa doon sa kinabukasan exam na namin. Pinuntahan niya ako, kinausap. Tapos sabi niya, Jim, bukas sa exam natin, nagsisipa ka pa hanggang ngayon. Sir, sige po, pauwi na ako na Tapos, kinausap niya ako ng masinsinan. Sabi niya, alam mo, Jim, may potential ka. May potential ka na umakyat sa honor roll. So, naniwala naman ho ako dahil hindi ko alam kung binobola lang ako ni Sir noon eh. Pero, pinag-aralan ko rin na So, nag-try ho akong mag-review, mag-aral, Imagine pagtawag ng mga, kasi regular,
kada may period na ano, yung parang ano tawag natin doon, nagbibigay ng awarding. Aba, naging kanta awardee ho ako. Oo, ba, ganun kabait ho ako noon kay Sir. Kasi si Sir ho ang nag-grade noon eh. At kinuha rin niya akong taga-check ng ano noon, yung mga exam ng 4B1, ang mga ibang section na hawak niya. Doon sa bahay niyo, pinapakain niyo pa nga ho ako noon. So, sa madalit sabi po, nainganyo ako. Sabi ko, bakit ang gagaling nitong mga to? Samantalang sa amin, hindi makakuha ng honor na ano, yung bukod sa conduct awardee. So, pinagbutihan ko pa rin sa tulong ni Sir. Lagi niya akong ni-encourage, kaya mo yan. Hanggang ano nga yun, umakyat ako doon sa Fourth Honorable Mention, nakaano na ho ako. Bakit ganun ka, ano si Sir, katyaga, pinag-anuhan niya ako. So, pinagtyagaan niya ako hanggang sa patuloy niya sinasabi, yung sinasabi ko sa iyo, hindi ngayon lang. Kailangan next year, dapat tuloy-tuloy mo yan. At sa awa naman po ng poon, nag-graduate ako na umabot hanggang third honorable mention. So, dati nga ako, sabi ko, hanggang mention na lang ako. Pero, alam niyo po ba yung itinuro niya, nagdala ko hanggang college. Marami po akong mga pinsan na rin sa Mapua. At yung mga pinsan kong yun, lahat ho, mas matataas ang grade sa akin. Ako lamang po nakagraduate dun sa batch na yun. Dahil kasi. Oo. Ngayon, mayroon pa ako isang natatandaan tungkol kay Sir na napakaganda. Ewan ko kung alam niyo to, lalo yung mga anak. Alam niyo po ba ang paboritong kanta ni Sir? Portrait of my... Oy, maaari po na ano yun, pero meron siyang tinatawag na mahal. Sabi mucho. Oo. Ako ni Daddy ang best, sabi mucho. Oh, yun isa ho. Pero isa sa paborito niya rin, yung tinatawag niyang mahal. Ang ka-duet niya dito si Mr. Arbilo noong panahong 1970. Just You. Just You. Okay. Yun po ang ano. So, ito lamang po ang pwede kong may contribute kay Sir. Sir, simple ang ginawa mo sa party mo. Pero sa party ko, ito, yung kumbaga sa yun ang naging buhay ko. Salamat po, Sir. Salamat po. Yan si Engineer Jaime Tamyo na binigla ko po siya. Papasok pa lamang yung mag-ama sa Degoy Jaime. Pwede mo magbigay ng message kay Sir. So sabi niya nga, ito, hindi siya nagdalawang salita. Very meaningful, very memorable ang kanyang mga ipinahayag. Susunod ay si Carla sa Baklilo Gater. Isa po rin sa mga nag-estudyante ni Sir Repa. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ay pakiusapan o nasabihan ni Sir Toledo noong ante na pagbigay ng kahit kaunting pananalita dito sa pagpupulong nito o pagpaparangal sa ating yumaong si Repa, si Mr. Behosano, si Sir Behosano, noong kami ay mga estudyante pa. Noong lumaon ay kung tawagin na siya ay Repa sa labas ng school campus. Noong una tinatanong ko, sino yung Repa? Yun pala si Sir Behosano nga. Ako po ay
naging estudyante niya mula nang hindi po ako kasi nag first year sa IJA, ako po yung second year nag-umpisa. Pero simula pa lang po nung ako yung second year, naging teacher ko na siya. Ang mga subject po ay music, history, at PMT. Noong pong maging teacher ko siya sa music, ay ang una niyang, ang hindi ko makalimutang definition niya ng music ay, music is the language of the soul. Yun ang hindi ko makalimutang definition niya. So, kanina, nung bago ko pumunta rito, tinignan ko ulit ang ngayon yung bilis sa cellphone na lang. Hindi ka na magbubuklat ng mga encyclopedia, mga dictionary. Makikita mo sa cellphone kung ano yung gusto mong i-search, gusto mong malaman. So, natiyak ko po na yung kanyang sinabi ay tama nga. Music is the language of the soul. At itong araw pong music, dito nagtatagpo ang damdamin ng bawat tao. Pagka po nakarinig tayo ng music at nagustuhan natin, yun ang nag-aano sa atin. Bibigay ng, kumbaga sa meaning sa ating buhay. At si Sir Behosano po ay ako'y talagang ang tawag ko dyan Sir, nung kami nasa school Sir Behosano o Sir, isang napakahinahon, mabait. Hindi ko natandaan yan ay nagalit. Basta yan kung magsalita, may hinahon. Palagi niyang sinasabi na, pinapaliwanag niya ang bagay ng napaka-hinahon. Hindi ko po matandaan kung naging teacher ko yan sa history. Kasi kung malimit noon ang history si Mr. De La Rosa. So, nagtanong din ako kanina, saan ba naging teacher si Mr. Behosano? Sa PMT. So, nung araw po ay may PMT pa, ngayon wala na. Ngayon ay, nung araw ay ako ay naging officer din po. At kami ang dalawang klase, ang uniform namin, isang kape at isang puti. Pag yung gala, kung tawagin ay yung puti lahat ang aming uniform. So, yun po, hanggang saan ako'y gumraduate na, ang pinaka masayang panahon nung ikaw ay nag-aaral ay yung high school. Kasi yun ang araw-araw, pagkakaklase kayo, araw-araw nagkikita kayo. Araw-araw, yung teacher mo, yun din. Hindi katulad ng college na every other day, MWF, yung kaklase mo, iba't iba, ang teacher mo, iba't iba. Pagdating ng second sem, first sem, second sem, iba na ulit. So, pero nung high school, from first year to fourth year, kayo rin. Pagdating lang ng halimbawa, naging second year ka, third year, nagpapalit-palit ang mga kaklase mo, pero minsan yung mga teacher mo yun din. So ang bonding nyo ay nagiging matibay. Kaya nung ako po'y mag-college na, hinahanap ko yung buhay nung high school. Naalala ko yung mga teacher ko, naalala ko yung mga kaklase ko. At baon-baon ko po yung mga alaala na si Sir Behosano ay isa sa mga teacher ko noon na nagbigay sa akin ng motivation. Ako po'y sa totoo lang, hindi naman ako masyadong matalino, pero
yung mga motivation, katulad ng sinabi ni Engineer Jimmy na pag may motivation ka, parang nai-encourage ka na magsumikap. At yun po nung college na, yun ang hinahanap ko na hindi ko na makita, yung motivation na may mga teacher na, oh, kamusta ka na? Oh, kamusta na? Magaganda yung grades mo, gano'n, o mag-aaral ka pa para tumaas. Nung college, wala na ho yung gano'n. Kaya yun po ang mga hindi ko makalimutang panahon noong kami ay nasa high school. So, sa pagkakataong ito ay gusto ko namang ipaalam kung ako may narinig ni Sir Beosano na ikaw ang isa sa naging inidolo ko at naging bigay sa akin ng motivation para magsumikap, mag-aral. Ngayon, sir, sa susunod na yugto ng iyong hindi na natin sabing buhay, sa kabilang buhay na, ay sana ay maging maligaya ka at ang iyong mga alaala na iniwan sa amin ay hindi namin makakalimutan. Maraming salamat, sir. Salamat po. Inyo narinig nyo ang mga memories ng mga nag-estudyante ni Sir Paglosano sa Infant Jesus Academy. Andiyan si Jose Sandias Jr. Wala pa. So, ang susunod naman ay magmumula sa Legion of Mary na gagampanan ni Brother Jaimelo Jim Bayas. Magandang hapon no, sa ating lahat. Brad, thank you. Alam niyo, ako ay napasama sa organisasyon Legion of Mary. Gawa niya. Hindi ko makakalimutan ang petsa. August 1977. Kami ho noon, mga kabataan pa namin noon, bata pa ho kami. Kami ho ni Minyong ay halos mag-isa. Isang taon lang ang pagitan namin sa IJA. 1959 siya, ako ay 1960. Kaya ho noong mga 1977, kami ay laging nasa plaza, naglalaro ng basketball. Tuwing araw ng linggo, pagkatapos ng misa ng alas 6, nasa plaza na kami, naglalaro kami. Pagkatapos, titigil kami pagkatapos ng misa noong may dalawang misa lang, alas 8. Tapos isang linggong kami naglalaro. Pagkatapos na yung maglaro, sabi na sa akin, Padre, ikaw ay saan pupunta? Ikaw ay pauwi na. Wala nang laro, tapaglaro na tayo eh. Ay, sumama ka muna sa akin. Ako'y saan? Dito lang tayo. Wala ka namang pupunta. Sumama ako. Sige. Sumama ako. Pupunta kami sa likod ng simbahan. Punta kami sa sacristy. Yung pala, meeting ng Legion of Mary, Presidium Help of Christians, at siya ang presidente. Pagdating doon, sabi ko, ano ito? Sabi, meeting ng Legion of Mary, ako ang presidente, ay nire-recruit kita. Nakita ko doon sina Atty. Carada, si Jojo, ilang mga miyembro nandoon. Tapos, nirecruit niya ako. Sa loob-loob ko lang, ang asawa ko, legionary, hindi ako na-recruit. Pero si Repa, siya ang nag-recruit sa akin, kaya hindi ko makalimutan yung pecha.
August 1977, hindi ko makalimutan yung panahon yun na kami magkasama. Pagkatapos noon, tuwing linggo, tuwing kami maglalaro, pagkatapos ng mag-basketball, diretso na kami sa meeting, lagi niya akong kasama. Hanggang sa ako'y maging officer, naging pangulo ng siya kasi ang presidente, tapos nirecruit niya ako pagkatatlong buwan, nag-promise. Tapos sabi niya sa akin nung ako'y nakakatatlong buwan na, hindi naman kami uma-absent, lagi kami magkasama. Sabi niya sa akin, Brad, ako muna'y magpapakasyon. Kaya iba, iwanan mo ako. Hindi, naandyan ka na nakapag-promise ka na huwag kang aalis, babalik ako. Sabi niya. Medyo nagpakasyon siya ng konti, ako ay naging presidente ng presidium, health officer. Pagkakuan, every now and then, bumabalik siya, kinakamusta niya ako. Ayun. At umpisa nga noon, kaya sabi ko, ang pagiging legionary ko ay gawa ni Brad Minyong. Siya ang presidente noon at siya ay talagang isang Marian devotee. Lagi kaming magkasama sa mga may mga okasyon ang Legion of Mary, General Union at Legion Congress. Sinasabi niya sa akin, Brad, pupunta tayo. At ako ay kami ay lagi magkasama. Kaya doon kami naging tunay na magkapatid sa Legion of Mary. Pero tatanda ko, hindi lang kami sa Legion of Mary magkasama. Kasi noon, pag nag-aabot ng hapon, siguro hindi nakakarating. Si Repa ho ay magaling din mag-chess. Kami yung dalawa niyan, pagkakatapos ng hapon, ako'y nagtatrabaho na sa St. Martin, nasa IDA siya. Sabi, papangita kami sa plaza. Sabi sa akin, Brad, meron kang chessboard? Meron. Tanda doon, Ilola Osay. At kung kami, naglalaro kami ng chess, inaabot kami ng hanggang alas 7 kami. Halos yun araw-araw pagkakalabas namin sa trabaho, saan may nagaling sa IDA. Nagayaw ka, tapos nung aming naging samahan sa Legion of Mary, magkasama kami naglalaro ng chess. Kaya sabi ko nga, tapos, itong huli, ay nagpapangita pa rin kami. Tapos, mga almost kulang-kulang 2 taon, bigla siyang nawala. Sabi ko sa mga ito, bakit nawala si Repa? Sabi sa akin may sakit, hindi ako'y pinamimiss ko talaga siya dahil kami dalawa, pagka umatin ng meeting, lagi kami halos magkasabay dumarating sa meeting, kasama kami, at yun nga. Hindi ako magiging ganap na Marian devotee, miyembro ng Legion of Mary, kung hindi gawa ni Brad Minyong. Kaya, Brad, rest in peace. Ang ganda ng ngiti mo. Gayang-gayang ka talaga sa akin. Sa kanya sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak, sa kanyang mga apo, sa mga kapatid, mga kamag-anak niya, binaabot ko sa inyo ang aming taos-pusong pakikiramay sa kanyang pagpanaw. Hindi lang kayo ang nawalan. Kami man sa Legion of Mary ay nawalan din ng isang kapatid. Brother Lorenzo Vista Behutano. Brad, thank you at rest in peace. Narinig natin ang mga memories ni Sere Pabihosano sa pagiging Legion of Mary na kung saan ay talagang nakakalungkot. So ngayon naman ay magsasalita ay si Miss Amelia Caparas. Magandang hapon po sa inyong lahat.
po ay labis na bigla nung sabihin ni Sir ngayong pagdating ko na ako ay magsasalita para kay Sir. So inisip ko, ano kaya ang aking sasabihin? Kaya bilang teacher, bago ka humarap sa mga eskwela mo, meron kang lesson plan. Diba? Ito, biglaan. Kaya, sabi pa, baka hindi ko kakayanin. Pero noong nagtalita na yung mga nag-eskwela niya, yung Makati Brother Team, unti-unti, nare-recall ko yung mga alaala kaugnay ni Sir Bersano. Si Sir po ay inaabot ko sa AJA. Naging teacher po ng batch namin. Batch 68 po ako sa AJA. Pero nung po kasi, hiwalay ang boys at saka girls. Kaya po hindi ko po siya naging teacher sa social studies. Ang naging teacher ko po na si Madam Baila. Ganun. So bilang teacher, siya po ay, kahit na hindi ko po siya naging teacher, siya po ay naging malapit ako sa kanya. Kasi siya ay down to earth, grounded si Sir. Kung meron kang medyo problema gano'n, sabi mo sa kanya, tutulungan ka niya, papayuhan ka niya. Ganon si Sir. Sa akin po, no? At hindi ko po inabot kasi yung sabi-sabi na si Sir ay medyo nagkaroon ng feud kay Sister Gloria Imson. Hindi ko po inabot yun sa AJA bilang principal. Pero yung po sinabi sa akin ng mga naging co-teacher ko, dahil si Sir bilang teacher ng social studies, talagang promotor siya ng justice, human rights. Kaya yung parang may nakita siya na hindi gaanong makatarungan na pinairal noon ni Sister Gloria, kaya nagkaroon daw sila ng pagtatalo. Yun ang, hindi ko nasaksihan yun, pero yun ang sinabi sa akin. At habang ako'y nando sa AJA noon, nakikita ko kung paano yun is nasa buhay, yung aralin niya na social studies, na andun yung justice, hindi justice, na hindi ka kikilos, hindi ka kikibo, kahit na inaapi ka, kahit na yung dignidad mo ay niyuyura ka na, hindi po siya ganon. Kaya po yung mga po ako sa kanya, doon po sa kanyang panindigan yun, no? Nung pangmalaon, siya po ay nag-retired na. Pero siya po ay naging close pa rin sa akin kasi po, siya ay kasama nga sa Legion of Mary. Ay ako po rin ay kasali sa Legion of Mary. Hindi lang sa presidium nila, nasa ibang presidium. At si Sir po ay mas naging malapit kami kasi tuwing may mga events ang Legion of Mary, present siya. Lagi siyang nandoon. No. Tapos po, yung iba kong mga naging co-teacher noon ng mga taga-ibang bayan, sila po ay mga nag-abroad. Pero pag uuwi po, lagi po sinasabi sa amin, ni na Madam Bayot, pwede ba pakisabi kay Sir Bersano na kami ay pupunta sa kanya, tayo ay kung saan kami kakain, gano'n, kinakailangan present siya. Yun po. Kaya tuwing uuwi po, yung mga co-teacher namin dati, hindi siya kasama, no, sa kung saan man kami pumunta. At minsan, noong 2023, siya po ay nakasama namin sa Pangasinan. Kasi po yung po nag-imbita, pagkaroon po
siya okay, ready siya. Ganon. Kaya yung paglabas po namin noon, parang yun ang kahuli-hulihan namin paglabas na magkakasama. Na ang pangalan nga po ng GC namin ay Barkada Hanggang Dulo. Yung parang kahit nasabihin natin mas senior siya sa amin, pero ang tuloy, walang seniority sa kanya. Basta pare-parehong ganon. Kaya napakasaya po niyang kasama. Napakasaya po. At saka palabiro. At saka po yan magaling kumanta. Yan po nung nasa ADA, tatandaan ko nagturo din ako ng social studies noon. Yan po parang foundation din sa ADA. Siya po ay kumakanta, pinapalitan niya po ng lyrics, yung pong mga kanta, na comedy po ang dating. Tatandaan ko po, tatabi niya, si Rizal ay nasa Pospro. Bakit nasa Pospro? Ay nga pala, merong Pospro na si Rizal ay naandoon. Yung picture ni si Rizal. Tapos sabi niya, si Rizal ay nasa Luneta. Eh di nasa Rizal Park. Basta meron siyang, pero kanta yun, kinakanta niya yun. Hindi ko lang matanda kung anong melody. Kaya kami tawa ng tawa noon, ang sakit ng namin kakatawa dyan kay Sir. Magaling siyang ng mga lyrics. No? Ang sumunod po ay nung na pong napalitaan namin na si Sir ay nagkaroon na ng karamdaman. No? Sabi namin, si Sir hindi namin nakitang nagsisisimba. Kasi talagang yun malihim sa simba kasama ni Brother Jim. Ay tsaka ni Sir Ante, pamagayan. Mga po yan antik. Sabi na, sa si Sir Minyo, hindi ko nakikita. Sabi, ay nako, may sakit. Kaya nung pong dumalaw po dumating po, nagbayan po yung mga dati namin kasama, pumunta po kami sa kanya. Pero nung po, medyo ang isip niya, ay kilala pa po kami nagbibiro pa po sa amin si Sir. Yun po. Isa pa pong natatandaan ko sa kanya. Nag-i-eskwela ko po yung mga anak niya. So never po yung sinabi, yung anak ka, ganon. O baka yung anak ka, ay wala po. Hindi po niya tatanong, kung anak ko yan medyo tataasan mo yung grade. Wala po. Hindi po siya ganyan. At nga po sabi ko sa inyo, makatarungan po siyang tao. Yung equality, ando sa kanya. At wala sa kanya yung seniority. Talagang kahit kayo nag-i-eskwela niya, kahit kayo bata sa kanya, gano'n na lang ang paggalang niya sa kapwa niya. Kaya po, sa pagkakataong ito, talaga pong mami-miss ko po si Sir. Mami-miss ko kasi talaga. Ako po yung nakikiramay sa kanyang naiwang mga pamilya. Si Sir ay mapiling po sa ating paraiso po, pakarian po ng ating Panginoon. Salamat po sa inyo. Meron pa po dyan teacher na magbibigay ng message. Ako na po ang magdadagdag. Si Repa Florenio Beosano ay hindi ko makakalimutan dahil siya ang kauna-unahang Legion of Mary na magturo ko 1971 sa Infant Jesus Academy.
Nagturo po ako ng YDP, Youth Development Training, PMP, Pre-Military Training, Social Studies, at noon ay Citizens Army Training. Dahil po ito yung kauna-unahang organisasyon na ang sabi niya, doon ka na lang sa Legion of Mary kasi may nagyayakag din sa akin na mag-join ng Knights of Columbus na si paring Bernie Velasco. Pero gusto ko man tanggapin pareho, pero may conflict naman sa oras. Kaya dahilan siya ang una na nag-anyaya, hindi si paring Bernie, pangalawa, siya ang doon sa Legion of Mary, ako nag-join. Napakatagal kong nakasama si Brother Repa. At siya ay naging pangulo nga, sabi nga ni Brother Jim, naging pangulo siya ng Legion of Mary Presidium Help of Christian at nabanggit din ni Jim si Attorney Rusty Carada. Marami kaming pioneer ng Legion of Mary. At naging secretary siya. Buti hindi ko nakalimutan. Nung nagtuturo siya sa IJA, ay talagang maraming nai-inlove sa kanyang pagsulat. At talaga naman, napaka-gandang sumulat. Hindi lang sa faculty, pati sa Legion of Mary, yung pamunuan ay napapaibig. Sa sulat, hindi doon sa tao. Kasi baka misinterpret. At nang dumami ang miyembro ng Legion of Mary, nahati po kami sa dalawa. Walang magagawa, pero nakakalungkot. Yung Presidium Help of Christian ay nahati, pero tinagalog lang mapag-ampon sa mga Kristiyano. At kami ni Brother Repa, na napolding Lavilla, ay napapunta sa mapag-ampon ng mga Kristiyano, si Brother Jim ay sa Help of Christian. Hanggang ngayon ay patuloy na buhay ang Legion of Mary kalalakihan. Ito po yung kuwela. Sa IJ po ay meron ding tinatawag na Tito Vic and Joey. Puro lovers yan ng BUC. Natatandaan ko, si Repa ay si Tito. Si Efren Arbilo, siya ay si Vic. At si Rafael Luarca naman ang tinatawag natin si Joey. Kuwela po yan sa pagkanta, lalo-lalo na yung kanilang gustong kantang Lorena. Siguro narinig yung kantang Lorena at si Sir the Best pag kinanta niya yung Matud Nila. Talagang yan ay mga memories na hindi mo makakalimutan. At ang inabot po ng mga teacher sa IJA ng 1971, si Sir De La Rosa, si Sir Reynaldo Ansiro, si Sir Leopoldo Davilla, at saka si Sir Florinio. Florinio pa po noon, nung makita ko doon, Florinio. Pero po yan, yung pagkakakilala namin noon ay Florinio. Pero okay lang po. Kaya, Brother Repa, Brother Minyo, Sir Florencio, yung nangyari sa iyo, mangyayari din sa aming lahat. Hindi ka na makakaranas ng hirap, ng sakit,
kalungkutan, manapay kaligayahan, kapiling ng ating poong kapal na nagpahiram sa atin ng buhay. Sir. Matapos po natin na marinig ang mga maraming messages, mensahe tungkol kay Sir, ay ngayon po ay ating pakikinggan ang prayer ng pasasalamat o thanksgiving mula sa membro ng pamilya. Diyos naming Panginoon, pasasalamat sa buhay na pinagkaloob mo sa aming ama na si Florencio Vista Biosano, na ipa sa mga kaibigan, kasamahan sa trabaho at mga kakilala. Tunay ng buhay na ikaw ay ang may bigay, ikaw din ang kukuha. Upang sa paraiso ay maipadama mo ang walang hanggang kaligayahan, kung saan wala ng hirap, wala ng sakit at bigati. Wala nang kalungkutan. Inihahabilin namin sa iyo ang nakamamahal na Ama. Kupkupin mo siya sa iyong kandungan. Sa kabila ng aming pagdadalamhati sa kanyang pagkawala, ay ang pagkapit sa malalim naming pananampalataya. Sa takdang panahon ay ang pagsasama-samang muli. Sa pag-akyat mo dati sa paraiso, kung saan makasama mo na sina Lola, Lolo, Bing at mga kapamilya natin na nauna na. Patuloy mo sana kaming bantayan at pagbuklutin. Ang iyong buhay ay tunay na naging inspirasyon sa lahat ng mga nakasalamuha mo. Ang tatak na iyong iiwan sa amin ay pamanang panghabang buhay. Ang respeto ng mga mamamayan silang sa ating pamilya ay dahil ikaw ang aming dati. Kaya maraming salamat sa dakilang lumikha sa buhay mo. Paunin mo ang aming pagmamahal, Daddy. Salamat pong muli, Diyos Ama sa langit, sa buhay ni Daddy. Naway makamtan ni Daddy ang kaligayahan at kapayapaang walang hanggan. Naway masaya ka na, Daddy, sa iyong patutunguhan. Wala ka lang naranasan sakit at anumang hirap ng kalooban. Panginoon namin Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen. Isa pa pong response and messages mula po sa pamilya ni Repa. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Kyle, bunsong anak ni Florencio Vista Biosano, at lingid po sa kalaman ng lahat, ako po ay kanyang kauna-unahang apo. Ang buong pamilya po namin ay nagpapasalamat sa lahat ng taong nakiramay sa amin. Sa totoo lang po, hindi ko po alam kung paano po ako magpapaalam sa daddy namin. Lahat po kami na kanyang mga anak ay nagpapasalamat sa kanyang buhay. Siya ang aming naging sandigan, ang tahimik na gabay sa aming buhay, ang matibay na haligi ng aming tahanan, at ang taong laging nariyan kung kailangan ng aming pamilya. Hindi naman po lingid sa kalaman ng iba na isa po ako sa pinakaswerteng bata noong panahon na ako'y kanyang inaruga. Isa po siya sa mga taong maraming natulungan sa ating bayan at handang tumulong sa ibang tao hanggang sa abot ng kanyang makakaya. You may know him as Repa, Secretary Biosano, Sir Biosano,
Mr. Berosano Minyong or Daddy Longlegs sa kanyang mga estudyante. Siya po ang nag-iisang superhero ng aming pamilya. He is a selfless man who loves his family, colleagues, brothers, sisters, students, and even the parents of his students. Alam naman po natin lahat na siya po ay mapagmahal na tao. He served the Lord and Mama Mary until the end of his life. Masakit man po sa loob ng aming pamilya ang kanyang paglisan, but we all know that he is free from pain that the earth is causing him. And he is already in heaven, watching every one of us. Dad, thank you sa pagiging daddy ng buong pamilyang Berosano. Masaya ako na ibigay namin sa iyo ang buhay na gusto mo. Sa lahat po ng ang nakikiramay sa aming pamilya, maraming salamat po. Ang susunod po dito ay ang pag-aalay ng bulaklak para sa ating minamahal na Sir Florencio Diosano. Habang ito po ay sinasaliwan uli ng awiting makadiyos ang i-raise niya. Hindi natin dapat pag- Huwag yung natatakpan yung ulo. When troubles come and my heart burns me, then I am still and wait here in silence till you come and sit with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. Sir, You will always be remembered. Your life was a blessing. Your memory a treasure. At dito po natatapos ang ating necrological service sa ating Sir Florencio Vista Diosano. Salamat po sa ating lahat.
Si Romy po, yun nga pala, si Romeo Vista Biosano, siya po ay batch namin sa Infant Jesus Academy year 1967. Kaya, Robin, may mga representative dito ang batchmate mo. Unang-una, kaming mag-asawa. Si Teresita Lejos Toledo, si Mario Ferrer, yun po yung katabi niya. Sa mga hindi po nakarating na faculty members o legionary at batchmate, ang taos po sa puso at isip namin na pakikiramay sa aming kapatid na legionary, sa aming co-teacher sa Infant Jesus Academy. Sir, hindi magdudulot ng malabis na kalungkutan ang sinapit mo. Manapay, kaligayahan, kasiyahan sa piling ng ating poong may kapal. Hindi pa alam ang aking babanggitin. Manapay hanggang sa muling pagtatagpo.